Hello mga busing mga madam, good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Kumusta po kayong lahat at shoutout sa buong mundo at shoutout dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Yehi! Kumusta po kayong mga busing mga madam? Okay, pag-usapan natin itong si Inday Sayad, Inday Sara. Dalawang pag-usapan natin at si Kibuloy. Nagiging Kibuloy na talaga. Okay. Unahin natin itong si Inday Sayad mga busing mga madam. Itong si Inday Sara po mga busing mga madam. Tad-tad na. Tad-tad na ng kalbaryo. Bakit ko nasabing tad-tad na ng kalbaryo? Unti-unti nang lumalabas. Okay? Unti-unti nang lumalabas yung mga malalakas o malulupit na mga ebidensya. Sa kuha pa lang, grabe na. Balikan pa natin yung deed, yung grave threat. Grabe na yun. Pagdating na naman sa confidential fund, grabe rin. So grabe, kaya grabe na ang kalbaryo ni Inday Sayad, dahil yung mga defense lawyer ni Inday Sayad talagang hindi na rin alam ang gagawin, kung ano ang dapat nilang gawin para madepensya ang mga nagawang kasalanan ni Inday Sayad sa government. Government na yan, pero sobra kasing abusada di ba? Pero yung mga ginagawa niya sa sarili niya, feeling niya siya yung matigas. Walang pwedeng kukuan sa kanya walang pwedeng babangga sa kanya. Duterte nga di ba? Kaya yari talaga si Inday Sayad. Tad talaga siya ng kalbaryo mga busing mga banam. Wala pa yung mga kwan, hindi pa nagsimula yung pagbukas ng mga ebidensya sa baksis sa mga bangko. Pagka yan sisimulan na naman ang pagbubukas ng mga baksis. Lalong mabigat na naman yung mga kalbaryong darating sa kay Inday Sayad, at pati yung mga defense lawyer niya, lalong sasakit na naman ang ulo. Sa kuha nga lang wala na, hindi pa sila sa kuha nga lang iyak na yung mga defense team ni lawyer, defense team ni Sara how more kung sa mga baksis na, yung sa mga bangko evidence, sa mga taxes na, di ba? So talagang wala na kayong mga DDS, iyakan na naman kayo. Dahil ang inyong poong talagang wala na, di ba mga busing mga walang goodbye na lang kayong mga DDS, dahil unti-unti na kayong babalatan ng katotohanan sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Okay, punta na naman tayo dito kay Kibuloy. Okay, mga busing mga madami, ito si Kibuloy talagang talagang kapag yung sa Korte Suprema yung extradite ni Kibuloy, kapag natapos yung hiling ng Suprema na maklear lahat ng mga kaso ni Kibuloy dyan sa Pilipinas, na okay ang lahat, walang nilabag sa batas ang Pilipinas, 100% ma-extradite si Kibuloy at doon na siya makukulong ng habang buhay. Di ba? Talagang Diyos marunong. So unti-unti nang mapaparusahan yung mga taong lumalabag sa Panginoon Diyos, at higit sa lahat sa mata ng tao, at labas sa mga ginagawa niyang kabastusan sa mga kabataan, na wala siyang kapag ginusto niya ang batang mga malilit na babae, pagka ginusto niya, talagang yayariin ni Kibuloy at umpisahan niyang alagaan yung batang babae na yun hanggang sa pagsawaan niya. Ganun kalupit si Kibuloy mga busing mga banang. Sasabihin lang niya sa bata, ikaw
ikaw ay binigay ng Diyos sa akin para paglingkuran mo ako, di ba? Grabe. Biruin mo yan. Mga batang musmus, gano'n na sasabihin niya sa mga bata. Ikaw ay binigay sa akin ng Diyos para paglingkuran mo ako, di ba? Kaya dapat lang na mapunta yan si Kibuloy sa US para pagbayaran niya yung kaso niyang human trafficking at child abuse, di ba? So maraming salamat sa iyo, sa Panginoon Diyos, especially kay Risa Ontiveros, dahil siya yung talagang nagpursige dyan na makasuhan yan si Kibuloy. Kaya shout out sa iyo, Senator Ontiveros, mabuhay po kayo. Nararapat lang po kayong tatakbo kung ano man ang takbuhan yung sa mataas na katungkulan. Marami pong susuporta sa iyo. Okay, ayun, good luck sa iyo, Kibuloy. Lahat ng mga didilis, mga siga pa kayo noon dahil si Duterte ang presidente, di ba? Kaya walang babangga sa iyo, Kibuloy. At kasama na si Sara, mga siga sila dahil ang tatay niya noon Vice Presidente. So ngayon tapos na yung power ninyo, dahil ang presidente may hangganan talaga hanggang 6 years lang. So pagtungtong ng 6 years tapos na rin ang power nila. So good luck sa mga ginawa niyong mga kasalanan at dapat pagbayaran niyo yan, mga busing mga madam, di ba? Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Maraming salamat po sa inyo, sa mga pinalangga kong mga followers, hindi nagsasawa sa akin. We love you all. Sa mga hindi pa po nag-follow, like and share po at mag-comment, magbasa rin. Comment po kayo, babasahin ko at lahat po nung comment niyo, nire-replyan ko po naman mga busing. Kahit yung mga baser, pasok mga baser, ang dami kong mga baser. We love you all mga baser, nang dahil sa inyo lalo akong na-inspire sa inyo mga baser, dahil love na lang po kayo. Okay, sa mga didilis yan, ito na naman ako ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo at sama ng loob, dahil hanggang ngayon ay utak didilis pa rin kayo.